Nangarap ka ba ng malutong at makatas na pipino, direkta mula sa taniman, pero ang nakukuha mo ay maputla at mapait? Malamang, kulang lang sa tamang sustansya ang iyong mga halaman. Ngayon, kalimutan muna natin ang komplikadong kemikal at yung mga pambili sa tindahan na hindi natin alam ang sangkap. Ibabahagi ko sa inyo ang 6 na natural na pataba para sa pipino. Nasubok na ng ilang henerasyon ng mga maghahalaman at talagang epektibo. Manatili hanggang dulo at hindi lang kayo matututo ng mga simpleng paraan, kundi matutuklasan nyo rin ang pangunahing sikreto sa paggamit nito na marami ang hindi nalalaman. Ang sikretong ito ang maaaring magpabago ng malaki sa inyong ani. Bago tayo magsimula, linawin muna natin ito. Ang pipino ay parang totoong matatakaw sa mundo ng halaman. Sa maikling panahon, kailangan nilang palaguin ang malakas na berdeng bahagi at magbigay ng maraming bunga. Napakaraming sustansya ang kailangan para rito. Kung mahina ang lupa, parang nagbibigay senyas ang pipino sa atin. Naninilaw ang mga dahon, nalalagas ang mga bulaklak, at ang mga bunga ay nagiging piko at walang lasa. Ang trabaho natin ay pakainin sila sa tamang oras at tamang paraan. At gagawin natin yan gamit ang mga bagay na halos nasa bawat bakuran o kusina. Nangunguna sa listahan natin bilang tunay na alamat sa hardin ang pataba numero 1, ang abo mula sa kahoy. Huwag maliitin agad ito dahil hindi lang ito basta abo mula sa inihawan. Ito ay tunay na kayamanan ng mga sustansya. Siguro tatanungin mo, bakit yan? Simple lang. Ang abo ay libre at napakayamang pinagkukunan ng potassium at phosphorus. Ang potassium ang susi sa tamis at lutong ng pipino na pangarap nating lahat. Pinapalakas din nito ang halaman laban sa sakit. Ang phosphorus naman tutulong para magkaroon ng malakas na ugat ang pipino at magbunga ito ng marami. Bukod pa dyan, meron din itong calcium, magnesium, at napakarami pang ibang micronutrients para itong multivitamin complex para sa halaman. Paano ito gamitin? Ang pinakasimpleng paraan ay tuyo. Budburan lang ng mga isang dakot na abo sa paligid ng bawat puno ng pipino. Pagkatapos, dahan-dahang, hindi malalim, haluin sa lupa gamit ang asarol o kamay. Pero meron pang mas epektibong paraan, ang gumawa ng ash infusion or timpla ng abo. Sa ganito, mas mabilis makakarating sa ugat ang sustansya. Napakasimple lang ng recipe. Kumuha ng isang baso ng sinalang abo at buhusan ng 10 litro ng tubig, katumbas ng isang karaniwang timba. Haluing mabuti at hayaang nakababad sa loob ng lupay sa 4 oras. Paminsan-minsan ay haluin ulit. Bago gamitin, salain muna ang timpla. At yan na, idilig ang timpla sa puno ng pipino, direkta sa ugat, mga kalahating litro bawat halaman. At ang pinakamahalaga, gumamit lamang ng abo mula sa pagsunog ng malinis na kahoy, sanga o tuyong parte ng halaman. Wala dapat plastik, pininturahang kahoy o anumang basura. Kasi sa halip na makatulong, malalason mo pa ang lupa at ang magiging ani mo. Sige, tuloy tayo. At ang pangalawa nating katulong ay nagtatago lang pala sa inyong kusina. Baka magulat ang marami sa pangalawang tip na ito. Dahil ito ay simpleng ordinaryong pampaalsa or yeast lang. Opo, tama ang dinig ninyo. Pero paano nga ba ito gumagana? Ang yeast ay hindi pataba sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay mga buhay na mikroorganismo, maliliit na fungi. Kapag nailagay sa mainit at basang lupa, nagsisimula silang maging aktibo at dumami. Ang ginagawa nila ay binubulok nila ang organikong bagay sa lupa at naglalabas ng nitrogen at phosphorus. Dahil dito, ang mga elementong ito ay nagiging mas madaling makuha ng ugat ng mga pipino. Sa madaling salita, ang yeast ay isang malakas na pampalaki ng halaman. Pinapagising nito ang mga magagandang mikrobyo sa lupa at tinutulungan ng halaman
na makabuo ng malakas at malusog na ugat. At ang malakas na ugat ay susi sa masaganang ani. Napakarali lang ihanda ang ganitong pampataba. Kailangan mo lang ng 100 gramo ng ordinaryong compressed o buhay na yeast. Durugin mo ito sa isang balde na may 10 litro ng maligamgam na tubig. Mahalagang tandaan, ang tubig ay dapat maligamgam, mga 30 degrees Celsius, at hindi pwedeng mainit, kundi mamamatay ang yeast. Para buhayin sila, magdagdag ng 2 kutsarang asukal sa tubig at haluing mabuti. Iwanan ng balde sa mainit na lugar sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Malalaman mong handa na ito kapag mayroon ng makapal at bula-bula sa ibabaw. Gamit ang solusyong ito, diligan ng mga pipino sa may ugat, mga 1 litro bawat tanim. Pero tandaan, ang yeast ay gumagana lamang sa lupa na mainit na. At saka, sa proseso ng fermentation, kumukonsumo sila ng potassium. Kaya pagkalipas ng 1 o 1.5 linggo pagkatapos mong maglagay ng yeast, siguraduhin maglagay rin ng abo para maibalik ang balanse. Ngayon, dumako tayo sa tinatawag nating gintong luntian para sa inyong hardin. Ang pangatlo nating sikreto ay ang timpla mula sa kulitis. Oo, yung halaman na pag nahawakan mo ay talagang mahapdi. Pero para sa ating mga pipino, ito ay parang tunay na pampabuhay o eliksir ng buhay. Bakit nga ba kulitis? Ito ay libre at napaka-epektibong pinagmumula ng nitrogen na pinakamadaling masipsip ng halaman. Ang nitrogen kasi ang pangunahing sangkap sa pagbuo ng katawan ng halaman. Kailangan ito ng pipino para magkaroon ng malalago, makatas, at maningning na berdeng mga dahon. Kung kulang sa nitrogen, ang mga dahon ay magiging maputla, maliliit, at ang mga baging ay payat at mahina. Maliban sa nitrogen, ang kulitis ay sagana rin sa bakal, manganese, at iba't ibang bitamina. Hindi lang ito nagpapakain, kundi nagpapalakas din ng resistensya ng halaman para maging mas matibay laban sa peste at sakit tulad ng powdery mildew. Napakadali lang ihanda nito. Kumuha ng kahit anong lagayan, timba o bariles, basta hindi metal para maiwasan ng kalawang. Punuin ng mga 2 katlo, 2-3, ng ginayat o dinurog na kulitis. Pwede namang bunutin pati ugat, pero mas mainam at mas marami ang benepisyo kung kukunin ang mga batang halaman bago pa ito mamulaklak. Buuhusan ng tubig, mag-iwan ng mga 10 sentimetro mula sa bibig ng lagayan dahil ito ay magpe-ferment o magbabalatong. Takpan ang lagayan gamit ang takip o plastic cover, pero mag-iwan ng kaunting bukas para sa hangin at ilagay sa isang mainit-init na lugar. Mga bawat 2 araw, haluin ang timpla gamit ang patpat. Pagkalipas ng mga 1 hanggang 2 linggo, kapag kumulimlim na ang kulay ng likido at hindi na masyadong bumubula, handa na ang inyong berdeng pataba. Oo nga pala, ang amoy nito ay sadyang kakaiba, pero sinyalis ito ng magandang kalidad. Bago gamitin, kailangang tunawin ang timpla sa tubig. May proporsyon na 1 sa 10, 1:10, at gamitin itong solusyon para diligin ang pipino sa mismong ugat. Ang ganitong uri ng pagpapalusog ay lalo ng maganda sa simula ng paglaki. Kapag mabilis na dinadagdagan ng halaman ang kanyang berdeng bahagi. Para sa mga praktikal at matipid na mahilig magtanim, narito ang recipe number 4, isang tunay na panalo para sa inyong hardin. Itong pataba ay gawa mula sa mga bagay na madalas lang nating itinatapon. Ang tinutukoy natin ay ang lumang tinapay, pinatuyong tinapay, at mga gilid o balat ng tinapay. Mukhang kakaiba, pero ang tinapay ay napakagandang sangkap para makagawa ng masustansyang likido para sa halaman. Ano ang sikreto nito? Ang tinapay, lalo na ang mga mayaman sa yeast, ay naglalaman nito. Kapag ibinabad sa tubig, nagiging aktibo ang mga yeast
at nagsisimula ang proseso ng pagbuburo or fermentation. Bilang resulta, nagiging bahagyang asido at masustansyang likido ito na gustong-gusto ng mga pipino. Ang likidong patabang ito ay hindi lang nagbibigay ng sustansya sa halaman, kundi nagsisilbi din itong pampaganda ng lupa. Pinapabuti nito ang kalidad ng lupa. Ginagawa itong mas malambot, mahangin, at mas buhay. Ito naman ang nagpapadali sa pagpasok ng hangin or oxygen sa mga ugat na napakahalaga para sa kalusugan ng halaman. Ang recipe ay napakasimple. Kumuha ng isang karaniwang 10 litrong balde at punuin ito ng 2 katlo, 2-3, ng anumang klase ng tira-tirang tinapay. Lumang tinapay, pinatuyong tinapay, o mga gilid at balat ng tinapay. Hindi mahalaga kung puti o itim na tinapay ito. Ibuhos ang maligamgam na tubig hanggang sa malubog ang lahat ng tinapay. Para hindi lumutang ang tinapay, lagyan sa ibabaw ng pabigat. Halimbawa, isang plato na may bato. Ilagay ang balde sa isang mainit at maaraw na lugar at hayaan itong magburo o magferment sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. Malalaman mong handa na ito kapag may asim na ang amoy at may mga bula. Pagkatapos nito, salain ang likido gamit ang salaan o pinong tela. Ang mga natirang tinapay ay maaaring ilagay sa compost. Ang nakuhang concentrate ay haluan ng tubig sa rasyo na 1:3, 1:3, at gamitin para idilig sa puno ng mga pipino. Ang ganitong pataba ay nagpapasigla sa paglaki at pamumulaklak na nagpapalakas at nagpaparami ng bunga sa iyong mga pipino. Para sa ikalima nating pataba, heto ang masasabi nating parang dessert or panghimagas para sa inyong mga pipino. Ito ang makakatulong para mamunga sila ng sagana. Ang tinutukoy natin dito ay ang balat ng saging. Kaya bago nyo basta itapon ang balat ng saging na kinain nyo, isipin nyo muna ng 2 beses. Dahil napakalaki ng pakinabang nito sa inyong mga halaman, lalo na sa pipino. Ano nga ba ang sikreto ng balat ng saging? Napakataas nito sa potassium. At ang maganda, ang potassium na ito ay napakadaling maabsorb ng mga halaman. Kung maaalala nyo, ang potassium ay napakahalagang nutrient para sa pagpapabunga. Ito ang responsable sa pamumulaklak, pagbuo ng bunga, yung maliliit pa lang, at sa tamis ng pipino paglaki. Kung kulang sa potassium ang inyong pipino, mapapansin nyong nalalagas ang kanilang bulaklak at maliliit na bunga. Ang bunga na tutubo naman ay magiging maliliit at matabang. Bukod sa potassium, meron din itong magnesium, phosphorus at nitrogen na mahalaga rin para sa malusog na paglaki ng halaman. May 2 pangunahing paraan para gamitin ang balat ng saging bilang pataba. Ang pinakamabilis ay ang fresh infusion o pinagbabadan. Kumuha ng balat ng 3 hanggang 4 na saging. Hiwain ito ng maliliit. Ilagay sa isang 3 litro na garapon o lalagyan at buhusan ng maligamgam na tubig. Hayaan itong nakababad sa isang mainit-init na lugar sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kapag lumabo na ang tubig at may makita na kayong mga bula, ibig sabihin, handa na ito. Salain ito at idilig sa mismong ugat ng inyong mga pipino. Huwag na itong haluan ng tubig. Ang ikalawang paraan naman ay ang pagpapatuyo. Ang balat ay pwede niyong patuyuin sa araw o sa oven hanggang sa maging tuyo at malutong. Pagkatapos, durugin ito hanggang maging pino, parang pulbos. Pwede kayong gumamit ng coffee grinder o kaya ay dikdikin lang. Ang pulbos na ito ay napakagandang pataba na paang matagalan ang bisa. Pwede nyo lang ilagay ito sa paligid ng puno ng pipino bago nyo diligan o kaya ay ihalo sa lupa kapag nagtatanim kayo ng punla. Ito ay isang napakasimple, eco-friendly at libreng paraan para mabigyan ng potassium boost ang inyong mga pipino.
At sa wakas, narito na ang ika-anim na paraan. Ito ang masasabing panggera para doon sa gustong makakuha ng pinakamalaking ani, halos pang komersyal na. Ang pinag-uusapan natin ay ang dumi ng manok. Ito ay isa sa pinakamalakas at pinakakonsentradong organikong pataba. Bakit ito napaka-epektibo? Ang dumi ng manok ay talagang puno ng sustansya. Naglalaman ito ng napakaraming sustansya tulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, at calcium na madaling makuha at magamit ng mga halaman. Isang beses na paggamit nito, kayang magbigay ng napakalakas na tulak sa paglaki ng pipino. Sa harap ng mata mo, ang mga mahihinang baging ay magiging malusog, madaming dahon, at mabilis na mapupuno ng bunga. Parang energy drink ito para sa halaman. Pero sa lakas nito, kailangan talagang mag-ingat. Sa sariwang anyo, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng dumi ng manok. Napakataas kasi ito sa uric acid na pwedeng masunog ang ugat ng halaman at tuluyang sirain ang buong tanim mo. Ito ang madalas na pagkakamali ng mga baguhang naghahalaman. Paano ba ito magiging ligtas at kapakipakinabang? Sa anyo lang ng likidong pataba or pinababad sa tubig. Ang pinakatamang paraan ay gawin itong pinababad na katas. Kumuha ng kahit anong sisidlan tulad ng timba at lagyan ng sariwang dumi ng manok hanggang sa 1/4, 1/3 ng lalagyan. Pagkatapos, punuin ng tubig hanggang sa itaas at haluing mabuti. Takpan ang timba at hayaang bumuro sa mainit na lugar sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Haluin ito paminsan-minsan. Pagkatapos ng pagbuburo, makakakuha ka ng napakakonsentradong katas. At ito na, bago idilig, kailangan mo itong ulit na haluan ng tubig. Sa bawat isang bahagi ng konsentradong katas, haluan mo ng 20 bahagi ng tubig. Halimbawa, kalahating litro ng katas sa isang timbang tubig. At gamit lang ang solusyong ito na napakalapnaw na dahan-dahan mong didiligan ng pipino. Siguraduhin hindi madiligan ang mga dahon. Gawin ng pagpapataba na ito, hindi hihigit sa 2 o 3 beses sa isang panahon, season, at makikita mo agad ang magandang resulta. Akala mo simple lang, di ba? Mayroon tayong 6 na magagandang recipe ng pataba. Pumili ka lang at idilig sa iyong mga tanim. Pero dito nakatago ang pangunahing pagkakamali na ginagawa ng siyam sa 10 baguang nagtatanim. Sa kanilang kasiglahan, basta na lang nilang pinaghahalo ang mga ito nang hindi nila alam na pwedeng magkabanggaan ang mga patabang ito at masayang lang ang kanilang pinaghirapan. Ang pangunahing sikreto na magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa pagpapataba ay ito. Huwag na huwag mong ilalagay ang abo kasabay ng mga patabang may nitrogen. Ibig sabihin, hindi dapat kasabay ng pataba tulad ng katas ng damo o dumi ng manok na nabanggit natin kanina. Bakit? Nasa simpleng kimika ang dahilan na pinag-aralan natin noong nasa eskwela pero malamang nakalimutan na ng karamihan. Ang abo ay isang uri ng base o alkalina at ang katas ng damo o tinunaw na dumi ng manok ay mayaman sa nitrogen na nasa anyong ammonium. Kapag nagtagpo ang base or alkalina at ang ammonium na nitrogen, nagkakaroon ng matinding kemikal na reaksyon. At bilang resulta, lahat ng kapakipakinabang na nitrogen ay basta na lang sumisingaw sa hangin bilang ammonia. Isipin mo, pinaghirapan mong maghanda ng pataba tulad ng katas ng damo. Naghintay ka na mababad ang dumi ng manok, tapos naglagay ka pa ng abo para kunwari mas mabisa. At sa huli, wala namang nakuwang sustansya ang mga pipino mo, kundi tubig at mabahong amoy lang. Nasayang lang lahat ng iyong pinaghirapan. Kaya tandaan ang simpleng gintong tuntunin ng pagpapalit-palit ng pataba. Una, sa yugto ng mabilis na paglaki,
Lagyan muna ang mga pipino ng patabang may nitrogen tulad ng katas ng damo o dumi ng manok para sa pagtubo ng malusog at luntiang mga dahon. Pagkatapos, pagkalipas ng 10 sa 14 araw, kapag nagsimula ng mamulaklak at magbunga, saka naman maglagay ng patabang may potassium mula sa abo. Paghiwalayin ninyo sila sa paglagay at ang magiging resulta ay hindi lang kayo matutuwa, kundi talaga kayo mamamangha. Ito ang pinagkaiba ng bihasa sa baguhang hardinero. Kaya ngayon, may 6 na kayong subok na natural na paraan para magkaroon ng masaganang ani ng pipino. At ang pinakamahalaga, alam nyo na ang pangunahing sikreto sa tamang paggamit ng mga ito para maiwasan ang karaniwang pagkakamali. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana naging kapaki-pakinabang sa inyo ang mga tip na ito. Kung nagustuhan nyo o nakatulong ito, i-like na at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang sikreto para sa masaganang ani. Ngayon, tanong ko naman sa inyo, anong natural na pataba o pantaba sa pipino ang madalas nyo gamitin? Ibahagi ang inyong mga subok na paraan sa comments. Sama-sama tayong magbuo ng pinakamagandang koleksyon ng mga tip